Sa video na ito, tayo ay pupunta sa isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa Pilipinas. Ito ay mayroong asul na karagatan, nagpuputi ang mga buhanginan, nagtataas ang mga kabundukan, at mayroong mga daan na kurbada na tila ba'y parang walang katapusan. Ito ay ang Dinadjawan de Paculao, Aurora. Tara, samahan nyo kami sa aming biyahe at sabay-sabay natin tignan at pagmasdan ang ganda ng lugar na ito. Araw nga pala sa ating lahat. Dahil nga nagkasunod-sunod yung holiday nitong mga nakaraang araw, dahil dito nakapag-set yung tropa na makapag-ride dito sa pinakamagandang tourist destination sa Luzon. Ito ay ang Dinadjawan, Aurora. Time check, it's 12 AM in the morning. Mas pinili nga pala namin na bumiyahe na madaling araw para makaiwas na rin sa mga traffic, tsaka para maabutan din namin yung sunrise sa lugar na ito. At kung sakasakali nga pala, ito yung pinakamalayong mararating na motor na ito dahil nga pinakamalayo ko palang nararating gamit ito ay ang Tagaytay at ang Dingalan, Aurora. Ayop ka, dapat ko hindi nakatakinabit. Ano ba kinabit mo yung extension? Ito. At tuminto nga pala muna kami dahil nga medyo lumuluwag-luwag yung side mirror ng kasama ko. At yun lang naman yung naging problema. At pagkahigpit na to, diretso biyahe na uli kami. Ito nga pala yung part na hindi napansin ng mga kasama namin na nahuhuli na kami. Napakahina talaga ng stock ng ilaw ng mga motor. Akala pala ng mga kasamahan namin ay nasa unahan kami at kasabay namin yung mga grupo na naka-NMAX. Dito nga ay pinipilit ko talaga na humabol, kaso nga lang di pa talaga ako sanay sa ganitong kurbadahan. May mga pagkakataon na nag-overshoot na rin ako dahil nga sa sobrang hina ng ilaw ko. May mga nakakasabay naman kami sa daan. Kaso nga lang, di talaga makahabol kasi napakalalakas nila sa mga kurbadahan. Siguro dahil nga kabisado na nila yung lugar na ito. Dito nga ay medyo binagalan ko na rin yung aking takbo. Dahil nga mahirap sumabay sa kanila, lalo na di ko kabisado yung lugar na ito. Mahirap na pag nagkamali ka rito at nag-overshoot ka at di mo na control, panigurado sa bangin ng bagsak mo. At kung mapapansin nyo, linya na lang talaga yung makikita nyo sa daan na ito. Partida nakahay pa yung ilaw ko na yan. Makalipas nga ang ilang oras na biyahe, may nakita kaming karinderya na bukas. At dito ay kumain muna kami at nagpahinga. At sa wakas ay lumiwanag na at makikita na rin natin mga nagagandahang mga view at mga nagagandahang mga kabundukan. At nandito na nga pala tayo sa tulay na kung saan makikita natin ang napakagandang karagatan. At ito na nga yung senyales na malapit na tayo sa ating destinasyon.
At nandito na nga pala tayo sa isa sa tourist spot na madadaanan natin dito sa lugar na ito. Dito nga pala kadalasan humihinto ang mga bumabiyahe dito. Dahil nga sa ganda ng lugar at tanawin na meron ito. At dito nga pala yung saktong-sakto rin dating namin para sa sunrise. At makakapagpahinga pa kami ng ilang minuto. At higit sa lahat, may enjoy pa namin yung view. Dahil nga, di pa mainit dito. At saktong-sakto yung dating namin para sa sunrise. Kung maririnig nyo, napakasarap pakinggan ng alon dito. Napakasarap sana magkape kaso nga lang wala kaming dala. Ayun na lang talaga ang kulang at all goods na. Sobrang sulit talaga yung pagod. Pagka ganitong kagandang tanawin yung makikita nyo. At kahit nga sobrang haba ng biyahe, hindi ka magsisisi. At dito nga pala hindi na kami nagsayang ng oras. At in-enjoy na namin yung bawat sandali na kami ay nandito. Sa paraisong lugar na ito. Lagi ko nga sinasabi, hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Lahat tayo may lifespan, lahat tayo may katapusan. Nasa sa atin na lang yun kung ano pa talaga yung gusto natin na mangyari sa buhay natin dito sa mundong to habang nabubuhay pa tayo.